Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Sa pumili ng Blossom card, ito ang inyong reading. Silang natin yung camera. Tingnan natin kung naalala ba kayo ng inyong tao. I'm sensing God shall provide. I feel like this is with regards to money, okay? Siguro nangingin ka sa kanya ng pera pero hindi mo pa rin siya nabayaran with regards sa utang. Or pwede rin baliktad na itong taon na ito yung nangutang sa'yo pero hindi pa nabayaran, okay? So far, mabait itong taon na to, you know, if ever may utang ka sa kanya, hindi kanya sinisingil. Okay? Let's see. Clarify natin yung cards. Another shuffle dimension. Okay. To be honest with you, itong taon na to siguro may pinagdaraanan sa kanyang buhay. Ngayon, if ever may utang siya sa inyo, I feel na naisip niya na sana maintindihan mo siya. Okay? Yun yung nasa sense ko. Pero I don't feel na ito yung tipong tao na hindi nagbabayad. I feel na kung may utang siya sa inyo guys, nagbabayad siya, oo. Pero kung may problema siya, hindi siya agad magbabayad, okay? To be honest, kasi nga may problem siya. So far, naalala ka niya. To be honest, kasi I feel like with this disturbance here, yung feeling ng guilt. If ever this person may utang siya sa'yo, you know, ito yung kanyang nararamdaman. Naalala niya, if ever may utang kayo sa kanya, naalala ka niya na may utang ka, okay? Pero, mahal ka ng taong ito, kahit nasabihin natin na may utang ka sa kanya, mahal ka niya at alam niya na mabuti kang tao at magbabayad ka ng utang. At saka kung sakali man ikaw yung may utang, ito yung kanyang iniisip na baka ikaw yung may pinagdaraanan, kaya hindi mo siya nabayaran agad. If ever that's the case, okay? So, take it vice versa or pwede rin hindi. So, anyway, itong taon na to, you know, marami na kayong pinagsamahan. If ever may naninira sa'yo or kung ano man, hindi siya nakikinig dyan sa paninira tungkol sa'yo kasi first of all, may pinagsamahan ka with this person. And this person knows who you are as a person. To be honest. And I kinda like feel with this good news, I kinda like feel na meron na rumors about you. To be honest, I'm not quite sure if it's about third party situation or basta I kind of like feel na fake news yun kung yung kumakalat. Okay? At hindi siya nakikinig doon kasi nga may pinagsamahan kayo. At alam niya na may pinagdaraanan ka at alam niya siguro din na lumayo ka sa social media or hindi ka nag-anon ka-open kasi aware siya na may nangyayari behind the scenes. Ito yung tao na alamin nangyayari sa social media. Baka may na-observe siya. Hindi ko naman nasa-sense dito na nagchichismis siya. I kinda like see na may nakita siya or may narinig siya pero I feel this person is keeping it to him or herself. To be honest with you. I kinda like feel like whomever this is a person, a loyal friend. To be honest with you, I don't really feel karmic vibe with this person. Okay? Pero kung alam niyo mabait itong taon na to at may utang kayo, huwag niyong pagsamantalahan, please. Okay? Magbayad kayo ng utang. To
to be honest, hindi naman niya inihingi agad. So, anyway, naalala ka niya at naisip niya na may work ka at meron kang savings. And this person kinda like think, if ever hindi ka nakapagbayad agad, inisip niya na baka may problema ka, baka may pinagdaraanan ka, and so on. But yet, despite of all these things, this person is thinking na positive thing about you, na magbabayad ka ng utang mo. Kung may utang ka man. Okay? Kung sakali man siya yung may utang sa inyo, iniisip niya na, kapag nakaraos na siya sa kahirapan, kapag nakahanap na siya ng work, may savings na siya, magbabayad siya sa'yo. Okay, hindi niya tatakasan yung utang, to be honest with you. Kasi kung sino man to, as I told you, mabuti siyang tao at naiisip niya kung may utang siya. Okay? And I feel this is a kind of person wherein kung may nagawa siyang mali, he or she will feel guilty or even ashamed about it. To be honest with you. So, to be honest, I feel here with the chosen being here. So far, maganda yung energy na to kasi, iniisip ka niya as part of his or her soul tribe. Meaning, feeling niya magkasundo kayo. At saka, I kinda like feel whomever this is, he or she is spiritual as well. Kaya, magkano loob mo sa kanya kasi nafe-feel mo na mabuti siyang tao at hindi kanya sisingilin agad. Kasi hindi ko nafe-feel dito guys na siya yung type na isingilin ka, gigipitin ka, alam na niya naghihirap ka, pipilitin kanya magbayad. Hindi siya ganun, okay? Kasi kung sino man ito, kung sakali man pinagkautangan mo siya ng pera, abundant siya. If ever siya may utang sa'yo, magbabayad siya sa oras na nakaraos na siya. Okay? Sa kung naman ang kanyang pinagdaraanan. Pero so far na-sense ko na busilak yung kanyang damdamin. So if you're asking kung naalala ka, yes, okay. At yung dahilan, dahil iba siguro sa inyo may utang sa kanya or pwedeng vice versa na siya may utang sa inyo. So, yung good news dito guys, hindi niya tatakasan kung may utang siya sa inyo. So you have this one here. And we also got why. So far ito nga na banggit ko kanina na meron siyang naririnig na rumors about you. So baka may mga tao na pinagtatawanan ka, pinagchichismisan ka ng di maganda, binubuli ka, alam niya yan. And this person is definitely wondering why they are doing this to you. So you have the trust in reverse, and we also have this one in either way. So far naman guys, I kinda like feel na yung actually gossip na yun, kapag napaniwalaan yun, mawawala yung trust sa'yo ng tao. At I kinda like feel na naiyak siya for you kasi inisip niya na kapag kumalat si chismis, wala na magta-trust sa'yo. Honestly, so you have the warn in either way. We also have the book. So far guys, talaga di maganda yung chismis about you. But since this person knows you, okay, kasi may pinagsamahan kayo, hindi siya basta-basta mauuto ng mga chismis. Okay, kasi with a peace in either way, you could be in good terms with whomever this is. Okay, and we have this one na may chismis. So, may nalalaman siya nung kumakalat at chismis about you. Pwede mo naman siyang tanungin kasi, to be honest, this person consider you as his or her friend or kakulos. Okay? Pero kung ayaw mo, hindi ka handa, wag mo na lang alamin. Okay? And I think if ever this person knows that, hindi mo matitake, kung alam mo yung katotohanan, I think that he or she will not tell you. Kasi masasaktan ka lang. So anyway, let's see what else do we have here. Another, I feel like good friend or pwede rin good lover kung ano man ang consider mo sa kanya. Okay. Pinagtatakpan niya yung chismis na yun. Ibig sabihin niya sinasabi sa'yo guys.
Kasi I kinda like feel it's kinda like a serious na usapan. Okay? At ayaw niya na ma-break yung iyong puso kapag nalaman mo yung chismis. So, hindi ko na-feel dito na pinagkalat niya sa chismis. I kinda like feel this person's just aware, okay? So far, if ever, may utang siya sa inyo guys, alala ka nga niya, this person feel guilty, to be honest, kasi nga, naghihirap siya sa ngayon with regards sa money. At this person feel guilty kasi wala siyang ma-offer. Hindi siya makapagbayad ng utang. Kaya hindi ka pa niya ina-approach kasi nahihiya siya sa'yo dahil wala siyang pambayad. Pero once that he or she has some money, this person will pay you. To be honest with you. So far naman, if ever ko yung nangangailangan ng pera at may utang ka sa kanya, iniisip niya na, tinataguan mo siya kasi, hindi ka pa makapagbayad sa ngayon. Pero hindi niya iniisip na ikaw yung someone na deceitful. Iniisip niya na may problem ka or issue with regards sa money. Kaya, hindi mo na siya pinayaran. But this person is aware na meron kang work at magbibigay ka ng money kapag, okay na. So far, with regards to this one in reverse, ibig sabihin lang na hindi kanya iniisipan ng masama. Iniisip niya na babalik at magbabayad ng iyong utang. Hindi mo siya tatakasan kasi first of all, tingin niya sa'yo ay tunay na kaibigan or kung kamag-anak man talagang, mahal niya. Okay, anyway, tingnan naman natin kung ano yung karma ng tao na nagkakalat ng chismis tungkol sa'yo. Okay, nasas ko yung kantang The Warrior is a Child. Okay. Kung sino may nagkakalat ng chismis, guys, maybe it is a person na iniwan ka or pwedeng whomever this is, this could be a backstabber person at pwede rin na ikaw yung umiwan sa kanya dahil hindi maganda yung kanyang pag-uugali. So far, hindi ko na-feel dito na, may childish reason about sa paghihiwalayan yung dalawa. So, yun nga, nag-give up ka nga sa taong yun. So far, yung kanyang karma, guys, sa kaka-senso kapag nawalay ka sa kanya. So, if ever you didn't achieve this yet, you will achieve this. You will overcome things, okay? To be honest, and I kinda like feel na yung taong ito na nagkakalat ng chismis, hindi niya mautoy yung mga tao na kagaya ng kung sino man tong tao na tinanong mo sa akin, hindi niya mauutoy yung mga tao na mabubuti, yung mga tao na, very wise, honestly. So, isa sa kanyang karma, guys, hanggat di siya nagbabagong buhay, ang buhay niya ay laging madrama at hindi balanse. Isa yun sa kanyang karma rin. And I kinda like feel here as well na maguguluhan siya sa kanyang options with regards sa love life situation. Maybe dahil, nakabase siya sa passion. So, if ever they do have a connection, it's just for passion purpose. So, dahil ditong dahilan, hindi magiging forever yung kanilang love. Okay, mawawala yun. Kasi, first of all, hindi stable yung ground. It's just for fire, for passion. So, anyway, isa rin sa karma ng tao na to, nawawala ng gana sa kanya yung mga tao kasi siguro mapapansin nila na ikaw ay, magiging abundant. To be honest with you. Kasi, first of all, hindi ka busy na manira ng tao. Sila yung busy yung manira. So, sila yung mawawalan ng posisyon. At, titingnan sila ng mga tao na, lagi na lang naninihira, wala nang ginawa sa buhay, kahit ganyan, kung ano pinapost. So, mangyari niyan is, titingnan sila ng mga tao, that in a good way, to the point na mawalan talaga ng gana sa kanila, yung mga tao na makinig. Yung iba sa kanila, baka binablock na kasi annoying,
So, isa sa kanilang karma, hindi sila magiging emotionally fulfilled. Okay? At napansin nyo rin with regards sa love life, kasi nga, iniiwan sila lagi ng lover or pwede rin mga kaibigan kasi hindi sila mapagmahal. Kasi itong taon na to, wala nang ginawa kundi manira. So, siguro, kaya siya naninira kasi yung gusto niyang mangyari sa iyong buhay is iwanan ka ng mga tao at hindi ka mahalin. So, instead na mangyari yan sa'yo, nangyayari yan sa kanya. Siya yung napag-iiwanan, siya yung ini-stop ng mga tao kasi hindi maganda yung mga sinasabi niya tungkol sa kanyang kapwa na nananahimik lang. Okay? So, anyway, continue nyo lang guys sa, wala kayong gagawing action sa naninira sa'yo. Let them be. Let them be the judge. Kasi if ever you will react over this person, to be honest with you, baka masira lang lalo yung pangalan nyo. Honestly, so to handle it, don't make the fire worst. Yun na lang masasuggest ko. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you.